pinapaboran. Senador Noynoy Aquino, kumpiyansa raw na si Senador Mar Rojas ang magiging vice-presidente niya. Kampo ni Mayor Jejo Marbinay, naglabas din ng mga numero na nagpapakita umanong malabong makahabol kay Binay si Rojas. Senador Aquino, posibleng hindi raw sa piniling punong maestrado ni Pangulong Arroyo manumpa sakaling manalong Pangulo. Dalawang sikyo ng East Avenue Medical Center nagsuntukan, mga napadaan lang nadamay. Congresswoman-elect Gloria Arroyo at Congressman-elect Sunny Belmonte magtatapat bilang House Speaker. Toto Mangudatato, nanalong gobernador ng Maguindanao, bibigyang hustisya raw ang mga biktima ng masaker. Sa Isabela, natalong gobernador na si Grace Padaca, naging emosyonal. Manny Pacquiao, gumawa ng kasaysayan ng manalong congressman ng Sarangani. Si Floyd Mayweather na ba ang susunod na paghahandaan? Sanggol na isinilang na walang bungo, sinikap na mailigtas. Jenilyn Mercado, nagdiwang ng birthday kasamang fans. May hiwalay kayang selebrasyon kasama si Dennis Trillo na birthday din? At ang reaksyon ni Chris Aquino sa usap-usapan sa Twitter, natuparin daw niya ang umano'y pangako niya na aalis ng bansa kapag naging pabigat kay Noynoy. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po sa gitna ng dikit na laban sa pagka-vice-presidente ni Makati Mayor Jejo Marbinay ng PDP laban at ni Senador Mar Rojas ng Liberal Party. Nagpayag ng kumpiyansa ang katandem ni Rojas na si Senador Noynoy Aquino. Ayon kay Senador Aquino, na nangunguna pa rin sa pagka-presidente, si Rojas pa rin ang mananalong pangalawang Pangulo. Para sa detalye, nakatutok si Sandra Aguinaldo live mula sa Tarlac. Sandra. Sa unang pagkakataon matapos ang eleksyon ay nagkita muli itong si Senador Noynoy Aquino at Senador Mar Rojas dito sa Tarlac City. Sila po ay nag-meeting at nagpulong at pinlano nila ang susunod na administrasyon kahit pa hanggang ngayon ay git-gitan ng laban sa pagka-vice-presidente. Sa meeting ni na Senador Noynoy Aquino at katandem na si Senador Mar Rojas, naglatag na sila ng plano ng administrasyong Aquino. Relax na relax ang dalawa na para bang walang inaalalang problema. Umarap pa ang dalawa sa isang press conference at dito sinabi ni Aquino na kumpiyansa siyang panalo si Rojas sa pagka-vice-presidente. Palagay ko hanggang sa ngayon, si Senator Marco ang nanalo at yan po ay talagang sobrang laking tulong. Hindi ko ma-emphasize ng enough, no? Na kung ano talagang pag nakasama natin, may working partnership from day one. Muli ring itinanggi na Rojas ang paratang ng kampo ni Jejo Marbinay na merong special operation para si Rojas ang lumabas na panalo sa eleksyon. At sa payag ni Binay na makakatulog ng mahimbing si Aquino kung siya ang bise, ito ang sagot ni Rojas. Kung sa katandem niya hindi siya naging totoo, ano pa kaya, paano pa siya magiging totoo sa katandem ko? Hindi pa man nakakapanumpa bilang bagong Pangulo. Iniintriga na ng ilan si Aquino dahil sa tinatawag na Kamag-anak Incorporated o yung mga kamag-anak na pwedeng maka-impluwensya sa kanya. Nababanggit ang pangalan ni Philippine Olympic Commission President Peping Cojuangco, tiyuhin ni Aquino na umunay may impluwensya rin sa administrasyon ni President Cory noon. Ako may responsibilidad, ako po magdidesisyon at walang iba. Kaya raw ni Aquino na tumayo sa sariling paa at paninindigan ang kanyang pangako gaya ng investigasyon sa mga reklamo ng katiwalaan kay Pangulong Arroyo. Naghahanap na nga raw siya ng taong mamumuno sa investigasyon. Dapat daw may kredibilidad at mapagkakatiwalaan ang mag-iimbestiga sa dating Pangulo. Sa panayam naman ni Jessica Soho, sinabi ni Aquino na tutuparin niya ang pangakong ipamahagi ang asyenda lumisita sa mga magsasaka kahit pamaliit lang ang parte niya dito. The powers of the presidency are very vast.
No? And where political will exists, no, it will happen. Nagtungo rin ang tambalang Aquino Rojas sa burol ni retired Colonel Arnulfo Obillos, ang pinaslang na taga-suporta ng Liberal Party. Mike, bukas ay dadalaw itong si Senador Aquino sa isang taga-suporta niya na may cancer at pagkatapos niyan ay babalik siya dito sa Hacienda Luisita kung saan tingin ng kanyang security ay may mas ligtas si Aquino. Mike? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Pati sa ilang tinatawag na mga exit polls ay lamang si Mayor Jojo Marbinay kay Senador Marroa sa pagka-vice-presidente. Pero hindi nababahala ang Partido Liberal dahil sakop naman daw yun ng tinatawag na margin of error, yung pong lamang ni Binay. Nakatutok si Susan Enriquez. Ang sandalan ng pag-asa ng Liberal Party ngayon para sa vice presidential bet nilang si Senador Marrojas, ang mga boto mula sa mga probinsyang magbibigay daw ng 200,000 lamang kay Mayor Jojo Marbinay. At ang paniniwalang ang lamang ni Binay kay Rojas sa exit polls ng SWS at TV5 ay nasa loob pa ng margin of error. Sa naturang survey, 2% ang lamang ni Binay kay Rojas. These exit polls show that it supports our contention that the race for the vice presidency is very tight. Within the margin of error lahat yan. Pero sa exit polls na ginawa ng Pulse Asia at ABS-CBN, 42.7% ang nakuhang boto ni Binay, 37.4% naman para kay Rojas. Sa mga survey bago ang eleksyon, nanatili si Rojas bilang number 1 vice presidential candidate. Ayon sa LP, babalik ang lamang ni Rojas kapag nabilang na raw ang mga boto mula sa mga lugar na itinuturing nilang baluarte tulad ng Pampanga, Zambales, Pangasinan at Tarlac. Ang tingin namin about more or less 200,000 votes ang magiging lamang ni Senator Mar Rojas doon sa kanyang katunggali. Napakanipis. Ayon sa political analyst na Simon Casiple, kahit pa iilang boto na lang ang hindi pa nabibilang, mahirap pa rin sabihin kung sino kina Rojas o Binay ang magwawagi. Ako tingin ko wala pa. Nobody can claim a victory given yung malaki pa yung hindi lumalabas na figures, ano? May around 6 million pa na boto. Aminado ang LP na sumusuong sila ngayon sa isang matinding pagsubok. Bukod sa gitgitang laban sa pagka-vice-presidente, may nagaganap daw na pagkakahati-hati sa mga miyembro nila. Minaliit naman ito ng liderato ng partido at sinabing bahagi raw ito ng demokrasya sa loob ng partido. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Nagpatawag naman ng press conference ang magkatandem na sina dating Pangulong Joseph Estrada at Mayor Jojo Marbinay, pero hindi sila ang humarap sa media. Para sa detalye, Nakatutok si Lala Roquen live mula sa Mandaluyong. Lala. Tama, Mel, at meron ngang inimbitang mga akademisya ng kampo ni Mayor Jojo Marbinay bilang pantapat daw o sagot sa mga ipinalabas na datos o dokumento ng posibleng resulta ng botohan ng kampo naman ng kanyang matinding kalaban na si Mar Rojas kahapon. Ayon sa mga profesor, kung trending ng boto daw ang pagbabasehan, imposible raw na maungusan pa ni Rojas si Binay. Paliwanag ni Ateneo Professor Tomas Lopez, sa natitira kasing 4.8 million na botong hindi pa nabibilang. Kahit daw zero pa ang makuha ni Binay sa kilalang baluarte ni Rojas na Caraga, Region 6 at 7 ay 20% lang naman daw ito o aabot sa mahigit 900,000. Sa dokumentong hawak ni Professor Tomas, makuha man na 3 baluarte, imposible naman daw na walang botong makuha pa si Binay sa iba pa. Bukod sa trending ngayon ay mas angat si Binay sa mga kasulukuyang binibilang ngayon na bawat mga election returns. Ganito rin naman ang paniwala ni Lasal Professor Lenny De Jesus, mababago lang daw maaari ang resulta kung merong malaking intervention. Narito ang kanilang pahayag. So maski masiro, kung masiro man si Binay doon sa regions nila, tatlo yun. So 900,000 mawa-wipe out yung lead ni Binay, di ba? Pero imposible namang hindi makakabawi si Binay doon sa natitirang 14 na other regions. The trend is so stable that the only way you can change it at this point is if there is something significant that will happen that can significantly change the present trend. So that is something.
Mel, gaya nga na sabi mo, inaasahan na darating dito ang tandem na si dating Pangulong Joseph Estrada at si Mayor Binay. Pero ayon sa kampo ni Binay ay sinubukan niyang humabol pero meron siyang importanteng lakad kasama ang kanyang pamilya. Pero si dating Pangulong Erap ay wala namang sinabi kung ano ang dahilan kung bakit hindi siya nakadalo ngayon dito sa press conference. Mel.